Ito na po yung ito na po yung bagong established na taniman po ng buyo. Ito po yung kanyang ganito po siya nilalagyan ng paakyatan. So ito po ay puno po ng bayog yung ginamit namin kasi ito lang yung madali naming i-produce dito. Pero mas mainam po itong puno ng bayog kasi matagal po ang aabutin dito. So matibay po ito sa ulan, init, at hindi po ito basta-basta nabubulok. Kaya ito po, ngayon kung titingnan po natin sa paligid ay napakasukal, no? Napakasukal. Pero lalapitan po natin yung tanim na na buhay na. Ito siya, buhay na. So hindi pa gaano siya makikilala kasi kasakasama ng damo. So ito ay nabubuhay naman kahit na madamo habang hinihintay yung kanyang paglaki. Hindi muna tinatanggalan ng damo para maproteksyonan yung kanyang puno na hindi po matuyo agad. So ito po. So hindi naman po ito lahat perpektong nabubuhay. Katulad po ng iba dito, meron pong hindi nabubuhay, no? Katulad po nito, wala pong nabuhay dyan. So tataniman po namin ulit yan. So ito po ay limang po na tataniman namin. Limang po ito na tagdadalawa. So meron pong 100 puno kapag nabuhay lahat. So after 6 months magsisimula na po itong aakyat. So pagdating po ng 1 year, meron na pong makukuhang dahon. So ganito po namin i-establish yung taniman po ng buyo. Sa ngayon po medyo idinidevelop pa namin at hindi pa siya talagang totally na nagkakaroon ng production. Pero hopefully umaasa po kami na sa susunod na 2 taon maaari na po itong i-market po sa labas at pwede na pong ibenta, no? So dito po sa farm na ito, nandito po kami sa farm na ito na hindi ganong nararating ng tao, hindi ganong maraming hayop. At ito, kung makikita po ninyo ang paligid, halos po ito, halos nyog, kahoy ang makikita. Mayroong kakao, may lansunes, mayroong iba't ibang klaseng prutas. Mayroon yung Chinese pomelo at mayroon pong mangustin, kaimito at marami pang iba. Dito po sa bakanting ito na tinaniman po namin ng buyo, maliit po lamang ito, siguro mga 20 by 20 meters lang to square. So ito po ay ginawa namin para po sa kapakinabangan po ng marami. So sa ngayon po yung kabila na yung part 1 po na pinakita namin noon at saka yung ngayon yung part 2 niya, yun po ay napagkukunan na. Meron na pong bibili at pupunta rito. So every 2 weeks or 1 month pumupunta po yung bumibili. So, sila na po yung namimitas ng dahon, sila na rin yung nagpe-prepare kasi dinadala nila ito sa ibang lugar. So, ang presyo po ng isang dahon na ito, kuha po nila dito sa amin, katulad po nitong ito
Yan. 1 piso po yan. Yan, 1 piso po ang isa niyan. Ganyan kalaki. Ganyan ang kulay. So yan po ang kahalagahan. Kung patungkol naman po sa presyo, kasi wala po itong hindi po ito ginagamitan ng anumang pang maintenance maliban lang sa yung pag-pruning, paglinis ng puno, at saka counting pagpapaaso lang po, no? So yun lang yung kuwan namin dito. So ang isang puno po nito, yung isang puno ng buyo, ay humaharbis po kami ng kuminsan 200 dahon o mahigit pa. So sa 10 punuan po ng buyo ay kumikita po kami ng hindi kukulangin sa 1,000. So wala pong gasto doon, kanting tiyaga lang po sa paglilinis at pagpo-pruning po. So yun po yung so ipapakita ko po muli kung paano po harbisin ang dahon ng buyo. So po ganito po namin pinipitas ang dahon na pwede na. Pwede pong kamay ang gamitin, kurutin po siya o ipan siya, pero mas maganda po kung mayroong gunting o di kaya knife ba. So ganito po. Yan. Ito. Pakita ko po paano siya harbisin. Simple lang po ito harbisin, ganyan lang. So ito na po. So ito pong buyo na ito, lalo na po yun, malaki na kasi ito. Yan. Yan. Kanina lang po ito pinitasan ng dahon. Yan po ang kanyang itsura. Nakuhaan po ito kanina ng 200 na dahon. Ito, ganito lang po sa kalaki. Yan, 200 dahon na po nakuha niya. So, yan po. Bali itong puno na ito, sa 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12. Ito pong 13 puno na ito, papakita ko po sa inyo ng malayuan. Ito po ang kanyang ito po yung naharbisan kanina ng mahigit 2,000 na dahon. Ito, 2,000 dahon, no? Parang hindi ka papaniwala na makunan ito ng 2,000 dahon. So nagpiso po ang isa, 2,000 na. Ito yung kinuha namin noon, pruning namin. Kaya lang hindi pa gaano siyang naka-recover kasi matagal itong na-abandon. Ito po yung kanyang ugat. Pagka umakyat na siya, ito na. Yan pa, punta doon. Yan po. So makikita po natin yan. Ganyan siya. At yan po yung niya sa taas. Ito po ay mga 8 feet po ang taas niyan. 8 talampakan po. Yan po yung standard. Kaya lang itong iba po kaya mababa kasi nabulok na yung yung ibabaw ng ng kahoy, kaya babagsak siya. Yung ganyan pong itsura, medyo mahina po yan kasi bumaba siya. Dapat ito elevated siya na hindi siya bababa sa 8 feet ang taas. So, kaya nga po ito siya medyo mahina ngayon ang kuha namin kasi mababa pa. Pero mga ilang araw ito, papalitan na namin itong kanyang tinaniman. So ito po siya, ganito lang. So maraming salamat po sa inyong panunood at nawa masyahan kayo at magustuhan po ninyo, no? So andito po, meron po akong isang ipapakita na produkto namin dito. So siguro baka bukas, kasi bukas kami mag-harvest ng mangustin. Ipapakita po namin
yung aming harvest at kung paano na baka mayroon pong gusto sa susunod na season, pwede po kayo mag-order. Ito po yung durian, oh, yung durian po namin dito. Yan. Hindi pa po ito nahulugan pala ito ng mga ilang piraso. Yan po. Ito po yung hybrid na durian. So, ito po ang tanim dito sa farm namin. So, sa susunod po, marami po akong papakita sa inyo na mga tanim dito. So, maraming salamat pong muli. Magandang hapon. At God bless po sa inyo lahat.